Recently lang, I have shared a video regarding conversion ng SPayLater to cash via own bank, and yan po yung video po na yan. And actually, dalawang beses ako nag-share dyan. Nag-try ako ng small amount, din nag-try ako ng big amount, and that was successfully working. So, last night po, naka-receive po ako ng notification coming from my viewers, and may mga nagpa-message din sa akin regarding conversion po ng SPayLater to cash via own bank na hindi na daw po siya working as of now. Hindi na daw po siya working as of now. First to the rescue ang Mami Yam nyo. So, sa video na ito, itatry natin agad-agad gaano ba katotoo na hindi na daw working ito SPayLater to cash via own bank. So, sa video na ito, again, susubukan natin. So, if ever na hindi na talaga working itong ganitong process ni SPayLater to cash via own bank, so magta-try ulit tayo ng other payment channel kung saan natin ipapadaan itong SPayLater to cash. So, later, i-discuss ko rin yan. But for now, let me try to convert via own bank. Dito, titingnan natin kung may nagbago ba or kung totoo ba na nagbago na talaga siya. Kaya ngayon, magko-convert tayo. So, open ko lang yung aking own bank, ano. So, dito, sa my dashboard ni own bank, katabi ng transfer may logo dyan, i-click natin yung QR code na logo. And then, ito yung lalabas, yung QR code ko sa own bank. Then, screenshot ko lang. Then, after this, punta agad tayo sa ating Shopee account. Sa upper left corner po, may scanner button po dyan. So, yan po yung i-click natin para ma-scan natin yung QR code ko sa own bank. So, scan na natin. Then, after this po, so as you can see here, iba na po yung format. So, naka-bank transfer na po siya. So, hindi po kasi ganito ang format na lalabas dapat kapag nagkakasya tayo na ating SPayLater. Yung orange dito na logo yung lalabas. Hindi po yung ganitong format. But anyways, i-explain ko sa inyo. So, nakalagay po dito, nandito yung aking own bank account. And then, dito po sa baba, nakalagay yung bank transfer amount. And sa baba po nakalagay dyan, transferable balance worth 8.58 pesos. Ito pong 8.58 pesos na ito po yung laman ng Shopee Pay ko. Ito po yung laman ng Shopee Wallet ko. Ibig pong sabihin nito, cash in tayo ngayon sa own bank via Shopee Pay. So, lumalabas po na magka-cash in po ako sa aking own bank account from Shopee Pay Wallet. So, ito po yung ganap niya. So, hindi na siya katulad po dati. So, nagbago na agad siya. Hindi po ganito ang format niya. So, nai-scan pa rin naman natin yung QR code from own bank, pero from Shopee Pay na nga po. So, hindi na po natin magagawa yung magka-cash out tayo ng SPayLater, ika-cash in po natin sa ating own bank account tulad po ng dati or sa previous video na shinare ko sa inyo. Kasi kapag ganitong format po is clearly po bank transfer na po ito. So, yung fund natin sa Shopee Pay is pwede po natin isend sa own bank account. Ano na po yung process niya ngayon. Kaya pala sinasabi nyo na hindi na siya working kasi ganito na pala ang format niya. So, kapag ganito po, again, hindi tayo makakapag-process ng SPayLater to cash po via own bank. Nakakalungkot po na balita, but it happens. Unfortunately, hindi na natin magagawa as of now. So, I don't know kung ibabalik nila yung ganong process ha. Kasi si Maya Business dati po, na alam niyo naman na legal din siyang nagpapa-cash out ng SPayLater. And yun po talaga yung usual na ginagawa ko noon bago ko nakilala si own bank. Si Maya Business app po dati is nagaganito rin po siya dati nung nagkaroon ng activity ng SPayLater to cash via Maya Business app. Kaya nagkaroon siya ng maintenance sa system niya. And then nagkaganito nga po siya. So akala ko nga dati hindi na makakapag-cash out sa Maya Business app. Pero ang nangyari po, nag-back to normal siya, bumalik siya sa dati at nakakapag-convert na ulit siya. Don't know kung ibabalik pa ni own bank yung papayagan nga po sa SPayLater na makash in doon sa ating own bank account. So I don't know kung ibabalik nila. If possible, ibalik nila yon. Tulad nga po sa Maya Business app na na-encounter ko din before. So by the way, hahanap tayo ulit ng paraan para makapag-cash out ulit ng SPayLater to cash. This time, babalik tayo kay Maya Business app. Ika-cash out natin si SPayLater via Maya Business app. Kaya nga po, ito-try ko ulit yung ganitong process kasi po ito naman talaga yung ginagawa ko dati. So nagkaroon lang kasi talaga tayo ng opportunity na makapag-cash out via own bank, which is ginrab natin kasi mas madali nga naman. And sa mga ibang walang Maya Business account, ito yung nagiging alternatives natin para makapag-cash out sa SPayLater. So ngayon, babalik tayo sa Maya Business app. Titingnan natin kung working. So open ko lang yung aking Maya Business app. So kukunin ko po dito yung aking Maya Business QR code, which is powered by QRPH code pa din po siya. So after that, punta po tayo
tayo sa aking Shopee account. So, open lang natin. And then after this, so sa upper right corner, click lang natin ulit yung scan button. Then, scan lang po natin itong Maya Business QR code. And then, successful po na na-scan natin yung QR code. So, ito po dapat yung lalabas. So, medyo may hope na working pa din si Maya Business ha. Kasi ganito dapat yung lalabas para makapag-cash out tayo natin as per later. Anyways, proceed tayo. So, enter ko lang po yung amount na i-cash out ko ha. So, 10 pesos lang. Ita-try lang talaga natin. So, ilagay ko dito 10 pesos. And then, next time, after this, so, lalabas dapat sa as pay later like this. So, katulad po ng dati, nag-reflect po sa as pay later as payment method dito. So, 1 month to pay lang yung pipiliin ko kasi 10 pesos lang naman. Patinry ko lang naman. Then, meron po siyang promotion reward na 2.50 coins. After this, click lang natin tong pay now sa baba. And then, successful agad po tayo. Punta po tayo sa wallet. Then, makikita nyo po dyan na pumasok nga po successfully yung 10 pesos. So, ibig sabihin po, working pa din po sa as pay later to cash via Maya Business app. Of course, hindi siya natatapos dito. Isasend agad-agad natin sa aking GCash account kung marireceive ko din siya ng walang fees or walang aberya. Titingnan natin ha. So, click lang po natin itong deposit to bank. Isasend ko siya sa aking GCash account. Enter lang natin yung amount, 10 pesos. And then, choose bank tayo, which is GCash po yung pipiliin natin. Then, after this, fill up lang natin itong mga details dito like account number, full name, and then cellphone number, purpose. Then, after this, click lang po natin yung next. Then, after that, review lang natin itong details dito. As you can see, service fee niya is 0 kahit small amount lang yung sinend natin. Click lang natin itong confirm. And then, i-enter lang po natin itong OTP dito na 6-digit code. Then, after that, in process na siya. Agad-agad po, nag-notify agad sa akin sa GCash na na-receive ko na nga po yung 10 pesos sa may Maya Business account. And then, successful po tayo. As of now, sa mga nagtatanong kung may other alternatives to convert as pay later to cash, is still pa din po working pa rin si Maya Business account or si Maya Business app. But for your information, paalala ko lang sa mga nag-attempt dito sa Maya Business conversion ha, sa mga first time, lalo sa mga first time. Kailangan po verified po yung account nyo dito at upgraded po dapat yung account nyo dito up to basic level 2. Kasi naka-basic level 2 lang din po yung status ng account ko dito sa Maya Business. Pag-process pa rin naman po ako. I have tried po, is working pa din po. And as usual, ganun pa rin naman yung proseso ni Maya Business app, working pa din siya after na. Sorry because it's sad to say na hindi na po working si as pay later to cash via own bank as for the moment. And i-update ko kayo ha. Kayo naman, ngayon lang siya nagkaganito. Meron lang sila ng maintenance sa system nila. So, update ko naman kayo agad-agad kung pwede na ulit or kung babalik pa ba si as pay later to cash via own bank kasi mas convenient kasi sa atin yan kaysa dito kay Maya Business app. Lalo sa mga hindi ma-upgrade yung account dito sa Maya Business. So, again, mag-update po ako sa inyo sa mga bagong process or bagong way to convert as pay later to cash kung meron man in a legal way ha. Kasi through QRPH code lang naman yung ginagawa natin. Some of you nagko-convert kayo ng as pay later via traders pero choice nyo yan. I don't advise that kasi mataas po yung interest. Mas maganda yung ganitong process na own account talaga natin. Yung nagko-convert, walang mga fees, walang mga charge. And alam natin na secured tayo. Basta pag may bagong way po or process po, i-update ko kayo. Ano man magiging changes at mga changes pa, i-update ko kayo time to time. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. Bye!